buhay ninyo, pamilya na bagsak. Wala na kang ginawa kundi mag-away, magmurahan, magkakapatid, magsumpaan. Tuwing Pasko, di naman kami nakikibuhan. Pero alam po ninyo, bago namatay ang aking ina, kitang-kita ko, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso. Maraming kasalanan ng nanay ko, nagkasala din siya, pero pinatawad siya. Yun ang Pasko. Ang Pasko ay pagpapatawad sa ating kasalanan, na dapat ikaw ay makalaya sa kasalanan mo niya. Akala mo noon, ang isang bakla, pag sinin ng bakla na forever hanggang kamatayan. Wala akong ganun sinabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. At walang kasalanang pwedeng umalipin sa inyo. Kayo ay palalayain ng Diyos kung tatanggapin niyo siya, hindi sa puso, dito sa puso. Itong mga kabataang nakita ninyo, yan ay may pagmamalaki ko. Binago sila ng Panginoon. Pati yung mga nanay dito, kung hindi ba sila perfecto, nakita nyo unting-unting binabago ng Diyos ang pamilya nila. Meron dito, kamakailan lang ng birthday ko noong karang November. Marami dyan hindi kasal, nagsasama, hindi magandang samahan. Pero ngayon, nakakilala sila sa Diyos. Kanyang asawa ay naging tapat na sa Kanya. At sila'y nagpatawanan, sila'y nagpakasal po sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag niyo hayaang sirain ng Diablo Pasko ninyo. Ang Pasko hindi araw ng morgon, o araw ng minuto, o araw ng apritada, o bagong masasarap na prutas, bagong damit. Ito po ay araw ng kalayaan sa ating mga kasalanan. The only thing that you should do is accept Jesus as Lord and Savior. Isa lang ang binigyan ng regalo sa unang Pasko, si Jesus. Pero tingnan niyo po ang Pasko ngayon, sa commercial, sa television, lahat busy. Mall, Divisoria, lahat busy. Pati po mga kasalanan, pati mga bisyo busy. Yung ba Pasko, kung kayo ang Panginoon, mas katayuan ng Diyos, sa palagay niyo ba matutuwa ang Panginoon? Siya may araw ng kaarawan, pero iba ang ginagawa niya. Ang Pasko ay pag-ibig ng Diyos. Hindi ako nagtatayo ng relihiyon sa Golden City. I'm just only declaring, mahal kayo ng Diyos. Yun lang. Marami dito galit sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin ko sa kanila kung paano ako pinako ng Panginoon. Kaya nga ako nagpatutuo sa 700 Club. Milyong-milyong tao na nanood. Pinagsasabi ko at pinagmamalaki ko. Si Jesus ay buhay. Pinatawad niya ako. Kaya na rin patawarin ang kasalanan. Kaya sa gabing ito, hindi ko yung regalo ng bata importante. Mawawala yan. Hindi ko yung grocery kukunin nyo ngayon. Yung uwino bukas, wala na yan pagkita ninyo. Yung pagkain kakainin nyo ngayon, mamaya, wala na yan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, pwede nyo iuwi yan sa bahay. Papaguhin ang buhay nyo, papaguhin ang asawa mo, papaguhin yung beting anak mo, papaguhin ang pamilya mo, at sa pag-imatay ka, itas ka pa! Pag ikaw namatay at nawala ng hininga, tinanggap mo si Jesus, huwag kang matakot sa kamatayan. Dati takot ako sa kamatayan. Ayaw ko sumakay sa aeroplano, lahat ng Diyos sa langit tinatawag ko. Pag sumakay ako sa aeroplano, ayaw ko nakakita ng katawag ko. Dahil pakiramdam ko ako rin sa taon. Pero ngayon, kahit aeroplano pa hindi ako natatakot, dahil alam ko kung saan ako pupunta. Dahil may Kristo ako sa Diyos. So tonight, let Christ be the center of Christmas. That's why it's Christmas. Let Christ be the center of your Christmas. Hindi syota, hindi bagong gadget, hindi yung kung ano-anong pag-isip mo. Si Jesus ang sentro ng Pasko. Sana huwag niyong mawala yung si Jesus. Kalimutan yung nahuwa ko. Huwag na huwag kayong kumatin. Huwag na kayong magpakita. Huwag na yung tinuro ko na mahal kayo ni Kristo. Mahal kayo ni Jesus. Nahilan na ako dahil ilang palabas na po ginawa ko dito sa Golden. Isa lang ang layunin ko, mahal kayo ng Panginoon. Wala akong relihiyon na nakikilala sa inyo. Nais ko lang pakilala sa inyo. Ako ang rebelling anak. Mga anak na kayang pag-uwi ng Diyos. Hindi nyo kayang pag-uwi ng anak ninyo, lalo ng asawa nyo. Hindi nyo mapapago yan. Si Kristo lamang makapagbabago
member yung iba dyan, kaya pananggang, at yung mga rebelde, mga tamad, mga siwagil na anak, binago ng Diyos. Ano ang sikreto? Ito, tinanggap nila sa Kristo. Gusto niyo bang maging masaya ang ating Pasko? Kayo mga kabataan, lahat kayo nandito, gusto niyo bang maging masaya ang inyong Pasko? Kung tinanggap niyo lahat ng regalo sa mundo ito, tanggapin yung regalo ng Diyos, binigay niya si Jesus sa inyo. Pero alam niyo, marami sa atin, we celebrate Christmas, pero hindi si Kristo ang sineselebrate nyo. Yung okasyon, pero hindi yung tunay na likaran. Challenge na po. Mahal niyo ba ang Panginoon? Gusto niyo bang maging mga hulugan at colorful ang inyong Christmas? Now accept Jesus as your Lord and Savior. Yun lang po. Yun lang ang sasabihin ko, tanggapin niyo si Kristo sa inyong puso. Talikuran ang lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan kaya patawarin ng Diyos. Kaya ng patawarin ng pagiging liberte mo o anumang kasalanan na gawa mo, adultery, immorality, whatsoever kind of sins ka. God can forgive you as you come to Jesus. Amen? Kaya ito kayo. Palapakan natin ang Panginoon. Isang malalim na turing na gabi pinanganak sa isang sarsakan ng kapatid. Makinig ko kayo sa napakarami kong pinto ang kinagok ni Jose at ni Maria upang sila'y makapasok at manganak. Ngunit napakaraming pintuan ang hindi